mabilis na masira yung kalsada dito. Kaya napakaraming lubak talaga. At sabi rin ni nanay na isa rin sa dahilan yung pag-ulan. Kaya ngayon kung mapapansin nyo, yung mga dinaanan natin, ang daming mga ginagawang kalsada. Kasi delikado talaga. Ang lalalim ng mga lubak, pwede kang ma-aksidente doon. Lalo na kung first time mong dadaan dito, kung hindi mo alam na may mga lubak na malalalim talaga at magugulat ka na lang. Wait lang, ang ganda niya. Para siyang lumiliwanag. Ayan o. Nasa likod niya yung sunrise. Guys, nandito tayo ngayon sa Ligao, Albay. So pauwi na tayo galing sa 5 days adventure natin dito sa Bicol. So pang-6 na araw na natin ngayon. Nung papunta tayo dito sa Bicol, dumaan tayo via Camarines Norte, tapos Camarines Sur, tapos nag-stay tayo sa Daet. So sabi kasi, nag-post ako sa Facebook kung saan maganda dumaan. Sabi sa mga comments, sa Daet daw para maiwasan natin yung mga lubak-lubak. So for today's video, dadaanan naman natin itong kalsada na iniwasan natin, na madalas dinadaanan ng mga biyahero. Aalamin natin kung bakit nga ba pinapaiwas sa akin ng mga followers natin or mga subscribers natin itong kalsada na ito. Kasi sabi nila para ka daw dumaan sa buwan dito dahil sa sobrang lalaki daw ng mga lubak. Actually nakadaan na tayo dito before nung nagsiruma tayo kasama ang Team Sec, kaya lang dumaan tayo dito ng gabi. So ngayon ipapakita natin yung kalsada, kung gaano nga ba talaga ito kalala, kung mga lubak. So ipapakita natin ng maliwanag at alamin natin kung bakit nga ba ganoon yung kalsada doon. So mula dito sa Ligao, Albay, babiyahe pa tayo ng 12 hours and 22 minutes pauwi ng Tarlac. Pero syempre dadaanan muna natin yan at ipapakita ko nga sa inyo yung daan. So tara, let's go. Polangui, Albay. Nasa Polangui na tayo. Sana tama yung pag-pronounce ko. So nandito na po tayo sa Camarines Sur. Ayan, Bato. Ito na po siguro ang boundary ng Camarines Sur at saka Albay. So far, yung mga lubak dito is kokonti lang. Welcome to Camarines Sur. Napansin ko kapag ganito yung kalsada, yung kulay white, yung semento, wala silang lubak. Pero pag ganito na asfalto yung ginamit nila, madalas nakikita ko na lubak nandito sa mga asfalto na part. Dito inaayos na nila yung kalsada dito. So sa ngayon madaming mga ginagawang kalsada dito, kaya ito ang dahilan kaya nagkakos ng traffic. Ayan o. Ito semento na nilagay nila, hindi na asfalto. So ibig sabihin ba mas maganda pag ganito na semento kaysa sa asfalto kapag daanan ng mga truck? At mag-ingat din po pala kayo pag pupunta dito sa south, kasi madami kayong matadaan ng mga riles na ganito na pwedeng dumulas yung gulong nyo. Ay, nakita akong dumaan na tren. May mga dumadaan pa pala na tren dito. Ayun o. Dito yan sa Nabua. Ayan, rail crossing nakalagay. Welcome to Nabua. So active pa pala itong mga release na to. Ayun yung tren no. Ito traffic na naman ulit. May ginagawa ulit na kalsada dito. Road construction. Ganda ng church oh. Family ang bayan ng Nabua. Dito maganda na kalsada. Welcome to Barangay La Madela. Mukhang nasa Pili na po tayo. Ayan o, Pili. Hanap tayo Pili nuts. Papabili si Mrs. Ito yata ang kanilang munisipyo. So pag diniretso pala to, papunta siya Naga City. So dito tayo sa kaliwa. Ang sweet ng accent nila, yung naririnig ko dun sa speaker.
Parang ano, parang Ilonggo. Parang ang bait-bait nila yung boses, ay yung way ng pagsasalita. After ng Pili, eto, may mga lubak-lubak na rin at may mga road construction din. Pero hindi pa ganun kalala. Pero may mga malalalim na rin. At sa wakas, nakakita rin tayo ng Pili nuts. Papabili si Mrs. eh. Ito 300. Ano mas madami? Ito mas madami to. O ito na lang. Mission accomplished. Pili nuts. Dito pala along the way ang dami nagbebenta. Ayan o, bumili ulit tayo. Kaya lang yung iba-ibang flavor naman yung binili natin para matikman natin lahat yung Pili nuts. Dito yan sa Rolando R. Andaya Highway. So andito pa rin po tayo sa Rolando R. Andaya Highway. Sabi ni Google, go straight ahead for 93 kilometers. Ang layo. Ang daming truck dito. Oops. Uy, uy. Lalim. Dito madami na lubak. Oops. 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 Grabe. Sunod-sunod yung mga lubak. Oops. Kawawa dito mga malilit na scooter, malilit na motor. Buti na lang wala kayong motor natin. Ito pa ho. Yeah. Yeah. Ayun ang mga sasakyan lumilipat na sa kabilang lane, kakaiwas sa mga lubak. Grabe. Solid yung mga lubak. Buti na lang talaga si Taguro ginamit natin dito. Tingnan nyo, malala na yung lubak. Mabilis masisira pang ilalim mo dito kung naka 4 wheels ka. Dito ang ganda ng kalsada. Mukhang bago pa to ah. Wala pang linya. Ayun lang, konti lang pala. Lubak na ulit. Yung lalim ng lubak siguro mga ganyang kalalalim mo. Mga 1 inch. Pero sabi nila mas malala pa daw yung lubak, banda dun pa, bandang Quezon. Saan na kaya tayo banda? Ang ganda dito ah. Tagkawayan. Nasa Tagkawayan na po pala tayo. Oops. Uy. Oh. Dapat dito attentive ka. Dapat dito nakafocus ka talaga sa pagmamaneho. Uy, wala yung mga mga secret na lubak, mga surprise na lubak. Ayan o. Uy. Ito pa. Yeah, buti nakakatayo tayo sa motor. Ang ganda ng view dito. Daming puno. Ito pa. Oops. So dito po sa Tagkawayan, madami ng lubak at malalalim na po ang mga lubak. Buti na lang maganda yung view oh. Yung mga puno. Pupunta na sa kabilang linya yung mga sakyan oh.
Ay! 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 Uwa! Safe! Safe! Buti nakatayo tayo kaagad. Kahit pala ganito na semento yung kalsada, nabubutas-butas pa rin pala siya. Akala ko yung mga asfalto lang yung mga madaming butas. Kahit pala ganito. Tignan mo naman ba kasi yung mga dumadaan, kalalaki ng mga truck, kabibigat niyan. Yan ang dahilan kung bakit nasisira-sira yung kalsada. Paano kaya solusyon doon, no? Lagyan na lang madaming bakal, ganun ba? Wala, hindi tayo engineer kaya hindi ko alam eh. Baka may engineer dyan kaya sagutin kung bakit butas-butas yung kalsada. Di ba niya kaya yung bigat ng yung mga truck? Mali ba yung pagkakagawa? Napakaraming ginagawang kalsada dito sa south. Sunod-sunod. Hindi pwede dito mga Thai concept ng mga motor. Yung maninipis yung gulong. Bengkong sigurado. Bundok-bundok dito ah. Ito may nakasulat dito. You are now leaving. Uy, nasa Quezon na tayo. Ayan. Oh, so ibig sabihin pala, yung madaming lubak kanina, hindi pa siya Tagkawayan. Part pa ng Camarines Sur yun. So eto, papasok pa lang tayo ng Quezon Province. Ayan na, Quezon Province, Tagkawayan. You are now leaving Camarines Sur. Ito, Regional 4A, Calabarzon. Let's go, welcome to Quezon. Para tayong kabayo dito. Hindi naman tayo flat, pero parang flat yung motor. Yumuyug siya. Ganon, no? Matanong siya. Ay nako, tumatalon-talon pa rin po ang motor. Hindi ko alam bakit. Grabe naman, no? Ay, arta yung kabayo. Talon-talon, bakit ganon? Ay, nakita ko halo-halo. Ay, hello. Baka mahulog ka. Guys, ito, nandito tayo sa San Isidro, Tagkawayan, Quezon na po, no? Naghalo-halo lang ako dito, nagtitinda ng halo-halo si nanay. So, nadaanan pala na natin yung yung Ragay. Yun yung natatandaan ko na pinakamadaming lubak na nadaanan natin nung nagpunta tayo ng Siruma. So, ayun, ang dami natin nadaanan na lubak, pero sabi ni nanay, may mga ginagawa na daw kalsada dito, may papuntang Daet, may papuntang ano po kasi yung isa? Saan po? Papuntang Gumaka, yan. Para pag na-traffic dito, kasi halos siguro mga 80% ng mga sasakyan dito dumadaan. Kasi dito na po talaga, no? Quirino Highway po ito. Ayun. So konti lang yung mga, kung napanood nyo yung unang vlog natin, dumaan tayo papuntang Bicol, galing tayo sa Camarines Norte tayo dumaan. Konti lang yung mga sasakyan na dumadaan doon. So dito talaga sila dumadaan. Kahit yung mga truck din, mga bus, mga private vehicles, kasi mas madali dito. Kaya siguro yun yung dahilan kaya mas mabilis na masira yung kalsada dito. Kaya napakaraming lubak talaga. At sabi rin ni nanay na isa rin sa dahilan yung pag-ulan. Ulan po, no? Ilang buwan na pong umulan. Tapos biglang araw. Ayun. So ngayon, kung mapapansin nyo, mga dinaanan natin, ang daming mga ginagawang kalsada. So, yun, sana matapos na yung mga yun. Kasi delikado talaga yung ang lalalim na mga lubak. Pwede kang ma-aksidente doon kung first time mong, lalo na kung first time mong dadaan dito, kung hindi mo alam na may mga lubak na malalalim talaga at magugulat ka na lang. Lalo na po nung dumaan kami umuulan, pag may tubig hindi mo talaga alam na malalim yung lubak. Pitong oras pa po hanggang Maynila mula dito. Opo, tapos may mga madadaan pa po mga lubak dyan, no? Pero mas konti na po. Traffic sa Lopez. Kalawag, Lopez, traffic daw. May ginagawa. Yung ginagawang parang overpass. Opo, natatandaan ko po yata yan. Sa may overpass na ginagawa dyan sa Opo. Lopez. Opo. Dahil lagi nabaha dyan. Nalulubog po yung kalsada na yon.
Yun pala yun, akala ko ginagawa yun dahil gagawa sila ng expressway. Lagi nabaha. Laging nabaha. Pag tag-ulan, Kasi wala pong ibang dadaanan kundi yun, no? ito nang ginagawa. Yun pala ang dahilan kaya ginagawa nila yun kasi daw pag naulan, nagbabaha doon. So nagkaka-traffic. Wala naman silang ibang choice. Wala po silang ibang dadaanan kung hindi doon.